Okay, galing pa itong Maynila. So, galing ng Ford Alabang. So, ayan na yung belt guys, bagong bago. So, okay. So, galing Maynila. Okay, may kanina, ginamuli na. So, ano. Okay na. Ayan na siya guys. So, sinunod natin yung pattern ng tadi. Ha? Hira-hira ate i-vlog. Ay kung binahingan siya dapat kasi pag wala na yung kwan, hindi mo bisa di ba? Ano wala ko bakit. Ha? Hindi ko rin siya. Belt. Belt yan eh. Belt yan. Pagka ng belt. Kaya nilagaw ng hobby yung ano yan eh. Alternator, pati yung bearing. So yan. Anong post ng ingay? Bakit may ingay? Ano yung belt? Okay, ako i-vlog. Belt muna tayo. Ayan ang tubig. Wala. Sino na naman? Tubig. Gawin mo sa halo daw, sa hato. Hindi na ba? Sa hato. Hindi. So, panagay namin na ilaw. So, problema is belt na naman. Yun. Kung may ano kasi may friction na ano, tatanggalin niya yung friction. Ang tango niya yung friction doon sa ano, bakal mo. Wala na. So, tapong talent ka naman. Sige daw. Apaki daw. Ay, RPM natin. So, RPM natin ngayon guys. Pakinggan natin mabuti yung RPM kung di ba siya mag-iingay. Okay, so circuit belt yung problema. So palit tayo guys. Tara, samahan nyo ko para malaman natin yung mga pointers paano magkabit ng circuit belt sa Ford 3.0 to 3.2 engine. Tara, nag-order na tayo guys. Kaya ba itong Maynila Ford Alabang. So doon na yung pabili para mabilis agad makarating. So ngayon buksan natin to. Tingnan natin yung belt kung ano yung laman, kung akma ba talaga sa Ford na nandito. Kasi sample lang kasi pinadala natin yung number lang eh. So ito yung number na to guys. 7PK 3110. So yan ang number niya. So ayan na yung belt guys, bagong bago. So okay, so galing Maynila pa talaga to. So ito na yung luma. Ayan. Okay, so yan yung luma. Nangyari niyan guys, so bago na siya. So parehas yung sukat na ito. Medyo pause tayo ngayon. Ito yung bago natin. Tingnan nyo, mayroon pa siyang ano, parang tag nila. So ito naman yung luma. So same silang number. And then sinukat ko na rin yung haba nito. So far okay naman. Sakto talaga siya. Sa kanya talaga to. So ikakabit natin to ngayon dito guys. So hindi ko lang na-videoan sa inyo paano ko tinanggal. Pero at least may idea na kayo. Ngayon, tuturo ko sa inyo ang pagkabit. Simple lang yan guys. Sa Ford, ano to, 5,000 yung labor. Sensya na kayo sa boses ko, medyo pause kasi Sunday ngayon. So pray and worship sa Panginoon. Kailangan malakas yung sama sa Panginoon. Buhos mo doon para yung blessing ng Panginoon, knowledge, wisdom, magbibigay sa Kanya, ipagkakaloob sa iyo.
So ngayon guys, ito gagawin natin, tatanggalin muna natin to. Ayan. Tanggal na siya. So iaangat mo natin yan guys. Okay. Tapos matanggal. Ngayon ang gagawin, papasok natin yung bagong belt. So medyo tricky siya. Okay, so nakita niyo may ingay kanina, yun ang problema. So samahan niyo ako. So okay, bago natin ikabit yung belt, so ang gagawin natin yan, lahat ng bearing na umikot, tensioner, kailangan natin itingnan kung tumutunog. So far okay naman to. Ito pekutin natin. So okay, walang tunog, walang ingay. Ito ring alternator, wala ring ingay. So fix na siya guys. So ibig walang problema. Okay yung bearing, setting siya. Tapos lahat ng tensioner paiikutin talaga natin. Ito sa gitna, medyo wala, okay din siya. Sunod sa water pump, wala ako narinig guys. Kung may narinig kayo, just comment down below. So wala ako narinig, so far okay naman siya. So ibig sabihin okay yung mga bearing natin. Ang problema talaga is yung circuit belt. So yun ang kailangan natin ma-address. So okay lahat. Okay. Tali temporary. Kasi mag-isa lang tayo, one on one, dapat to dalawa o tatlo o dalawang tao lang siguro. Problema, mag-isa lang tayo guys, kaya din tali para hindi siya mahulog. Matali natin bawat corner. Okay? Para may kabit natin na maayos. Dahil medyo masikip na eh. Nakabit na yung mechanism niya, kaya hirap na siya ikabit. Hirap na idukot yung kamay natin, masusugatan tayo. May gas-gas na nga ako, ayan o. Gas-gas ako. Konti. Sige lang, at least ay move forward lang tayo. Tara, samahan niyo ako. Okay, bago tayo magsimula, so maglagay muna tayo ng guide. Pwede nyo mai-download ito sa Google. So search nyo lang guys. At least mayroon tayong guide para malaman natin kung paano natin ilalagay, maaakma ng maayos yung belt nang hindi tayo nahihirapan. So madali lang naman yan. Search nyo lang, then type nyo, tapos lalabas na po yung mga ganyang mga instruction na yan, manual. So okay, tara. Ngayon gagawin natin, ikakabit na natin guys. Papasok natin tong serpent belt doon sa loob nitong fan, papasok doon sa dito, pasok na dito para maayos natin, mahiliran natin. Pagkatapos tandahan na natin ilalagay sa crankshaft, papunta doon sa tensioner, sa center bearing, and then sa dalawang tensioner, sa alternator, papunta naman doon sa compressor, yun yung compressor, yun air compressor, papunta naman sa water pump nya. So medyo tricky lang talaga siya. Medyo grabe yung tago niya. Ayun, mapunta naman dito. Okay, so medyo talagang sa naman yan, sa bomba niya, water pump. Okay, so sige, hindi ko mabibidyohan ngayon ng pero dandahan makapit natin, video natin para makita nyo rin. So isa simpleng tips lang to, dahil sa Ford pag nagkabit kayo nito, 5,000 po yung labor ng Ford. So medyo mahal. So at least meron kayong may idea kayo paano mag DIY. So sige, medyo mahirap guys, so sikapin pa natin. Pinasok ko na yung guys, napasok ko na sa alternator, napasok ko na rin dito sa tensioner bearing, tapos doon naman sa may air compressor, ayun makikita nyo na nalagay na rin natin doon, pero inatiming pa natin ulit yan. Ay double check natin na yung mga 7 kailangan nakaakma ang bawat ngipin, hindi pwede malis yan. Pag nalis yan masisira yung buong belt mo. So mahal ang belt guys sa Ford Alabang ito, nasa mga belt na ito nasa mga 5,000 plus, almost mag 6. So medyo mahal talaga. Tapos nasalpak naman din natin sa may ayun doon sa may water pump. Ayun siya. Okay, maliit yung access. Ayun siya guys, salpak na natin. So i-double check natin yan. Tapos nasalpak na rin natin doon sa may crankshaft. Ayun, hindi makita. Ngayon dito na lang, salpak na rin dito. Yung nakakunting laylay na yun, idadaan na yun dito guys, pag ganun. Okay, so yun na lang. So okay, teka natin to.
Okay, so dito natin itutusok guys yung special tools para mahigpitan natin yung serpent belt. So ito magbibigay ng tulak doon sa serpent belt. Okay, so para humigpit yung belt natin. So tara. Ratchet guys, gumawa tayo ng improvised tools kasi wala tayong tools na special para dito. So sa Ford kasi kompleto yan sila. Pero ginawa natin, ratchet ko to. Yan, tapos nilagyan ko ng tubo para sumalpak siya doon. Yan. Yan, so improvise tayo. So sa mga mekaniko kailangan magagaling mag-improvise. Yan. So tinali ko na dito temporarily. Tapos tatanggalin din natin yan. So yan, natuhog na natin doon. So ngayon iinatin ko yan para makita nyo kung paano siya ikakabit dito. So yan yung lalagyan mo ng special tools. Okay, tapos iikutin mo yan pakanan para bumaba ito. Okay, so wait lang po natin. Pag inikot ko yung yung tinuhugan natin, bababa na itong tension na. Kita nyo gumagalaw, di ba? Ayan o. So, sige pa. Ito na siya. So, tingnan nyo yung yung dito. Okay. So, nasentro na natin lahat guys. So, gagawin natin dandahan sentro na yung sa alternator. Sentro na doon sa ilalim. Yung tensioner bearing na sa ilalim. Sentro na rin sa may crankshaft. Sentro na rin sa may AC compressor. At pati sa, yan, sentro na rin siya. So gawin natin guys, tingnan nyo mabuti guys. Bibitawan natin pakaliwa yung lock. Tapos magdandahan na magre-release guys. Iinat yan Yan So ayun na. So tapos tayo. Grabe, hirap. Ganoon na siya kahirap. Okay. So i-check ulit natin para pag binandar surbol. Sentro sa lalim, sentro. Okay. Sensya na kayo, medyo magulo yung cam. Okay. Sentro dito. Yan. Sentro. Baak na, libat rin. So sentro. Tapos guys, sa crankshaft. Sentro siya, pailalim. Okay, sentro. Okay, so sentro na guys. So balik tayo sa ulit. Iangat ulit natin guys kay ito hindi napasok, sumabit dito. So ipasok lang natin sa paloob. So dapat dito ito siya nakalagay. Ayan Yan. Nagulat ako sumabit dito. So ito ang forma niya guys. Yan dapat ito nasa likod itong itong makinis nasa likod ito niya. Okay, so sentro na siya uli. Double check ulit natin. Sentro na, crankshaft. Hawakan natin para surbol. Okay, sentro ang crankshaft. Okay. So madali na lang guys. Basta lagi nyo lang nahahawakan yung timing. Alam nyo na yan paano pag shoot. Okay, sentro na lahat. Bitawan ko na guys. Hihigpit na yung kusa. Okay. Gumamit tayo ng ratchet. So okay na. Ganun lang siya kasimple at kahirap. Sige. So ngayon gagawin natin, kakabit na natin yung mechanism kasi kanina pagkabit ko dito sumabit ito, nakalimutan ko siya nga ipasulot, ipaloob dito. So ganyan na itsura nya. So ngayon kakabit na natin to, tapos ilalak na lang natin yan, tapos okay na tayo. Hindi ko nalagyan yung takip guys kasi na-pull out namin to. Ini-step-step ko yung video para makita nyo, may idea kayo sa loob kung paano siya, anong nangyayari sa buhay niya. So okay, yun na, tapos na yung timing belt. So gagawin, papandarin ko na to, kaililipat ko sa may butas doon. Gagawa naman ako another video ng ng transmission niya
magpapalit ako ng oil ng transmission. Wala siyang dipstick guys, makikita nyo wala. May sikreto yan sa loob sa ilalim, mahirap dudukutin. So another vlog naman, abangan naman natin guys bago tayong palit ng belt. So paandarin natin yung ano, engine. Okay, so paandarin natin guys yung engine. Salpak natin yung susi. Ayan. Okay. So aircon tayo. Tingnan natin yung ano, yung lamig. So ibang-iba na siya kaysa hindi pa napalitan ng belt, maingay siya. So wala pa yung lamig na, malamig na. Okay. Medyo madumi ang kamay ko guys. Buksan natin yung pintuan para sureball na hindi mag-lock. Baka mag-lock yung susi sa loob, may iwan. So wala nang check engine, wala nang yung yellow range. And then okay na yung lamig, yung under ng makina matining. Tara, puntahan natin yung makina. Pakiramdaman natin yung ingay. So, si Wapak, yung bantay ko dito. Okay ka lang Wapak, matapang yan guys, si Wapak. Wapak! Pero takot yan kay, ano, kay Sergeant. So wala na yung ingay guys na sigit-sit. So ibig sabihin na okay yung pagkakatira natin. Okay yung pagkakayari natin. So ang gagawin naman natin video guys, abangan nyo, magpapalit ako ng ATF ng transmission fluid ng engine. Doon yan, ililipat ko yan sa butas doon. Tapos gawa tayo another vlog. Abangan nyo yun guys. So hindi pa yan nakakabit kasi hindi pa kami nag-final. Dahil marami pa kami ina-observaran para isang tira lang. Pagtapos na sa natin ikakabit yung mechanism niya sa taas. So para at least okay na yung trabaho natin. Wala nang problema yung mechanism. Ibig sabihin, tama yung belt na ginari natin. Wala siyang sabit, okay siya. Ito, okay. Malamig yung aircon. Yung compressor ng bomba ng tubig, okay. Dahil merong gas dito. Ayan. Ibig sabihin, may tubig na dumadaloy, meron ng compression. Tapos medyo mainit. Ayan, medyo mainit na yung temperature ng tubig. Ibig sabihin yung cooling system gumagana, nagpa-function. So far okay naman. Okay, so yun, Ford ito na 3.2 2018 model guys. So tingnan nyo ulit yung andun yung check natin yung ilalim kung ano, kumusta yung trabaho natin, kung maigi pa siya. Okay, sa tingin ko okay na siya. So yan guys, nasa ilalim, yan yung mechanism sa ilalim ng takbo ng belt. Makikita nyo sa air compressor. Ayan, sa kanan, sa gitna crankshaft, and then tensioner bearing, malaki, ang kaliwa, at yung dalawa din yung nag-a-adjust at ng malaki. So ngayon, lipat natin guys sa butas para magawa tayo ibang vlog. Tayo, nalipat na natin mula doon, nandito tayo sa butas. So tara, patayin mo natin makina guys. Tapos bubuksan natin yung model Lamig ng aircon, no? Nilagyan ko ng Hado Moto yan. Mas malupit, sobrang lamig, oh. Nanigas yung mukha ko. Hindi ko na magalaw guys. Tingnan niyo. Kaging siya. Okay, so patayin natin makina. Okay. Angat natin tong mga ano. Yan. Okay, so patay ang makina. Okay, let's go. Doon tayo sa ano. Hello Opak. Okay, nalipat na natin guys mula doon sa pagkakalagay. Matagal niya pagkakahimbing dyan sa area na yan. So nandito na siya ngayon. So ayan yung butas guys. Mali pa yung salpak ko. Okay, ay sorry. Yan, ayan na siya. So mali pa yung salpak natin. Medyo ano. Pero okay lang yan. Walang problema yan kasi problema na yan ayusin na natin. So halata talaga na matagal siya natambay. Sobrang dumi. So ngayon, gagawin natin. Okay na yan. So at least yun lang. Maraming salamat. Bye bye and God bless.